Good morning and good day sa lahat. Kumusta po ang ating araw ng Martes? Ngayon po ay October 27, 2020 and it's Tuesday. Kahapon po ay holiday po rito sa Hong Kong at meron kaming maghapon na activities. Meron kaming 3 services kaya hindi ko po naisingit din yung ating Hope Hour kahapon at pero ang daily devotional meron po tayo kahapon at ngayon araw ng Martes ang inyong Pastor Rene Alog ay natutuwang muling makapaghayag ng salita ng Diyos na pagkain ng ating spiritual na katawan. Kumusta po ang bawat isa? Ako po ay umaasa na kayo po ay patuloy na pinagpapala ng Diyos sa ating pong mga inihahatid na mga daily devotionals. At kung ito nga po ay nagsisilbing pagpapala sa inyo, maaring ito din ay pwedeng maging pagpapala sa inyong mga katrabaho, kaopisina, kaklase, kaibigan, at ang inyong mga mahal sa buhay. Pindutin lamang po yung share button upang tayo pong lahat ay maging multiplier at mas maraming tao ang maaabot nitong ating pangangaral. Maganda po ang topic natin ngayon, kaya samahan niyo po muna ako sa ating panimulang panalangin bago nating pag-aralan ang ating napakagandang topic ngayon. Let us pray. O our God in heaven, maraming salamat muli na binigyan mo kami ng pagkakataon na makapagsama-sama sa ganitong tagpo ang aming daily devotional. Umaasa po ako na ang mayamang biyaya ng kalangitan, mayamang biyaya ng Ama, ng Anak at Espiritu ay sumaaming lahat. Maranasan uli namin na ma-refresh kami ng inyo pong presensya. Salamat po ng marami at patuloy na ipinapanalangin ko ang kagalingan sa sino mong may sakit karamdaman, ang probisyon sa lahat ng mga pangangailangan namin, ang inyo pong pagpapalakas sa amin, sa aming mga panghihina, ang inyong patnubay sa aming mga kalituhan, at ang inyong pag-aliw sa amin, sa aming mga kalungkutan, Panginoon. Ikaw ang aming Diyos, dakila kang tunay. Salamat sa oras na ito. Pagpalain mo po ang lahat ng ito sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Ang ating topic po ngayon ay pinamagatang Fear is under your feet. Fear is under your feet. Yan po ang paksa na pag-uusapan natin sa susunod na mga ilang sandali. Pero nais ko din i-present ang ating pong key passage for today. At ito ay nasa Deuteronomy chapter 20, beginning verse 1 up to verse 4. And I will read from the New International Version Bible. When you go to war against your enemies and see horses and chariots and an army greater than yours, do not be afraid of them, because the Lord your God, who brought you out of Egypt, will be with you. When you are about to go into battle, the priest shall come forward and address the army. He shall say, "Hear, Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not panic or be terrified by them. For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory." Blessed be the reading of the word. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon na topic natin, mga kapatid.
Fear is under your feet. At ating inugnay na verses ay Deuteronomy chapter 20 verses 1 to 4. Napakaganda po ang pangako ng Panginoon. Ang sabi niya, kung kayo ay pupunta sa isang labanan upang harapin ang inyong mga kaaway at makita kayo ng mga kabayo at mga karwahe at ang inyong makakasagupa ay mas maraming sundalo kaysa sa inyo, huwag kayong matakot sa kanila. Dahil ang inyong Panginoon, ang inyong Diyos, na siyang naglabas sa inyo mula sa Ehipto, sa lugar, sa bansa na umalipin sa inyo, ay sasamahan niya kayo. Napakagandang pangako. Paano ka nga ba matatalo kung ang pangakong tatanggapin mo ay katulad nito? Na kahit ng army ay greater than yours, sabi po, do not be afraid, because the Lord your God who brought you up out of Egypt will be with you. Kung kayo ay pupunta sa labanan, ang mga saserdote ay pupunta sa inyong harapan at ito ang sasabihin sa inyo. Makinig ka, Israel, ngayong araw na ito sa iyong pakikipagdigma sa iyong mga kaaway. Huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang matakot, huwag kang mabalisa, sapagkat ang iyong Panginoon na at Diyos ang siyang makakasama ninyo sa inyong pakikipaglaban, laban sa inyong mga kaaway, at bibigyan niya kayo ng katagumpayan. Pwede ka na magpahinga pag ganitong pangako po ang ating tatanggapin sa panahon na meron tayong pinagdadaanan. So ano po ang nais ipahayag ng ating gustong talakayin ngayon, mga kapatid? Fearlessness is based upon your faith and trust in God and His faithfulness to His promises. Yung katotohanan po na tayo po ay hindi na matatakot sa anumang labanan na ating kaharapin ay laging base sa ating pananampalataya at base sa ating pagtitiwala sa Diyos, sa Kanyang katapatan at sa Kanyang mga pangako. Meron pong katapatan ng Diyos na maaasahan, ang mga pangako ng Diyos ay mapanghahawakan. At yan po ang dalawang dahilan kung bakit tayo po ay fearless sa lahat ng pakikipaglaban natin, sa anumang mga troubles, anumang challenges sa buhay natin. Our faith and our trust in God, because of His faithfulness and because of all His promises to us. He has entered into a covenant with you, providing for all your needs. Ganyan po ang ginawa ng Diyos, na siya po ay nakipagtipan sa atin, na nangako siya ang magbibigay, siya ang magpo-provide ng lahat ng ating mga pangangailangan, mula sa pinakamaliit na pangangailangan hanggang sa pinakamalaking pangangailangan natin. Saklaw po, sakop ng Kanyang covenant with us. Hindi po tayo kakapusin, hindi tayo kukulangin. Kaya hindi dapat tayo matakot anuman po itong mga dumarating na mga challenges sa buhay natin ngayon, anuman po itong mga dumarating na mga negatibong sirkumstansya na hindi pa nagno-normalize ang lahat at tila hindi pa natin nakikita ang dulo ng ating madilim na tunnel. Pero panghawakan natin yung covenant ng Diyos na nangakong ipoprovide niya ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ipinangako po niya na tayo ay Kanyang pagtatagumpayin. Amen? He has promised to deliver you, me,
out of the hands of all our enemies, to protect us, to heal our body, and to strengthen us. Yan po ang kanyang pangako, na tayo ay pagtatagumpayin, na ilalabas tayo sa ating mga negatibong sitwasyon at anumang laban na ating kinahaharap. Nangangako ang Diyos na siya ang magpo-protect sa atin, na siya ang magpapagaling sa ating mga sakit, sa ating mga karamdaman, at nangakong siya ang magpapalakas sa atin sa mga panahong nanghihina tayo. Hindi po nawawala sa aking panalangin yan. Ang aking panalangin, O aming Diyos, magpagalingin niyo po ang sinumang may sakit karamdaman, inyo pong i-provide ang pangangailangan ng may mga kulang sa buhay. Inyo pong palakasin ang mga nanghihina, patnubayan ang mga nalilito, at aliwin ang mga nalulumbay. Kung napapansin po ninyo, laging laman po yan ng aking panalangin, because I am just appropriating the very promise or the very promises of God to us, His children. Di po ba? So the fearlessness and boldness which God has planned to be manifested in your life is through the power of the Holy Spirit. Kaya yung word nating fearless, o yung pagiging fearless natin, yung pagiging bold natin, ay dahil sa pangako ng Diyos na nagmamanifest sa ating buhay sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. It is imparted to you by the Spirit. Praise the Lord. Bago po umakyat ang Panginoon Jesus, ay sinabi niya sa kanyang mga disipulo, I will ask the Father to send you His promise, the Holy Spirit. And when the Holy Spirit will come, He will guide you into all truth. Amen? He will be another helper to you. He will be your Parakletos. He will be the Spirit who will be standing alongside you. So, it is imparted to us by the Spirit. We cannot work it up. Ang lahat po ng pagtatagumpay natin, ang lahat ng success, victory natin sa ating mga challenges sa buhay, ay hindi dahil magaling tayo, hindi dahil malakas tayo, hindi dahil matatag tayo, kundi dahil ang trabaho ng banal na Espiritu na ibinigay sa atin ay para tulungan tayo maging makapangyarihan, maging matatag sa ating mga pakikibaka, sa mga challenges ng buhay. Mismo ang Panginoon Jesus ang nagsabi, kung titignan po natin sa pangalawang verse natin, Acts 1:8, at alam na alam po natin lahat ito, ang nakalagay po dyan, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Acts 1:8. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. Pag dumating ang banal na Espiritu, sabi niya, makakatanggap ka din ng kapangyarihan. So, kaalinsabay ng pagdating ng banal na Espiritu sa buhay natin na mga mananampalataya ay kapangyarihan na galing sa banal na Espiritu. At ano po ang purpose? Kasi po yung sabi, but you shall receive power. Yung word na power, sa Greek word is the word dunamis. Ano po ang purpose ng dunamis power? Ano ang layunin? Bakit nung bautismohan tayo ng banal na Espiritu, kaalinsabay nito ay tumanggap tayo ng kapangyarihan, tumanggap tayo ng dunamis power? Ano po ang layunin nito? Upang tayo ay maging disciple makers, upang tayo ay maging witnesses, maging saksi, maging patutuo sa kapangyarihan
ng buhay na Diyos. To make disciples, amen, and to make witnesses. Kaya po natin tinatanggap ang dunamis power nung dumating ang banal na Espiritu. To enable us to boldly and fearlessly face the power of hell and to make disciples na maging witnesses ng Panginoon. Kasi nung napansin ho ninyo, nung wala pa po ang baptism sa buhay ng mga disipulo, hindi pa nila naranasan ang Pentecost blessing ng Holy Spirit, hindi nila nagagawa yung ginagawa na nila after the Pentecost experience. Ganon din po tayo, pag wala po ang banal na Espiritu sa buhay natin, hindi naman natin nagagawa itong tinatawag nating fearless, bold as a lion na witness ng Panginoon. Kailan lang tayo naging bold at naging fearless para harapin ang power of hell at nang tayo ay makapag-disciple ng mga witnesses ng Panginoon, noon lamang dumating ang dunamis power, ang banal na Espiritu sa buhay natin. So, to enable us to boldly and fearlessly face the power of hell and not be moved. Nagiging bold tayo at fearless para harapin ang lahat ng kapangyarihan ng kung anuman kapangyarihan meron po ang teritoryo ng kaaway at hindi tayo matitinag. So, sa pamagitan ng dunamis power, the dunamis power of God within us, that we can be fearless, that we can be bold in the face of persecution, in the face of danger, in the face of trials, in the face of affliction, in the face of death. Yan po, kailangan natin itong dunamis power na galing sa Diyos para sa anumang pagharap natin sa persecution, danger, trials, affliction, and death. We will be bold and fearless. And we have the Holy Spirit, mga kapatid. And you have not received a spirit of fear, but of power. Ang tinanggap po natin ay hindi espiritu ng kaduwagan, hindi espiritu ng kahinaan, hindi espiritu na tayo ay takot, kundi ang tinanggap natin ay kapangyarihan mismo ng Diyos. Binigyan tayo ng dunamis power ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga po sabi ni Apostle Paul sa kanyang protege na si Timothy, no? Ang sabi niya sa 2 Timothy 1:7, God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. Sa ibang translation po yan, God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a self-discipline. Yan po ang tinanggap nating espiritu nung bautismuhan tayo ng espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan. Spirit of power and of love and of a sound mind. Alam niyo po yung word na fear in this particular 2 Timothy 1:7, God hath not given us the spirit of fear. Yung word na fear is na nasa verse na binasa natin, 2 Timothy 1:7, means cowardice. Cowardice, kaduwagan. Hindi po ito fear na takot. Mas mababa pa doon, kaduwagan. Hindi lang takot, kundi duwag. Magkaiba po ang takot sa duwag. So Paul, the Apostle Paul was exhorting Timothy
not to be fearful or cowardly in preaching the gospel or in facing the persecution which might come as a result of his witness and testimony of the Lord. Ang tinanggap po, kaya ang exhortation Apostol Pablo sa kanyang disipulo na si Pastor Timothy ay huwag matakot, huwag maduwag sa pangangaral ng salita ng Diyos, huwag matakot o maduwag sa pagharap ng anumang pag-uusig sa buhay, sa kanyang ministeryo, na maaring magresulta na siya ay maging witness at makapag-testify sa katapatan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos. God does not intend you to be bound by spirit of fear. Ang ating Diyos, hindi niya kailanman naging intensyon na tayo ay igapos, alipinin ng tinatawag nating spirit of fear. Tayo po ay victorious army, victorious children of the Lord. Tayo ay matagumpay na mga anak ng Diyos, matagumpay na sundalo ng Diyos. Tayo ay kabilang sa God's victorious army. Hallelujah. He does not intend our mind to be tormented. He doesn't intend that our mind ay ma-oppressed or obsessed by the spirit of fear. Hindi po yon ang intention kailanman ng Diyos. Kaya tayo binigyan ng dunamis power. He has given us, amen, He has given us His Spirit, at ito yung kanyang Spirit ay powerful Spirit. Kaya tayo ay naging bold, naging fearless, at hindi tayo afraid at coward dahil binigyan tayo ng kapangyarihan. Dunamis power. Fear is a demon spirit that Satan is using today to torment, to control, to dominate, to oppress, and bind Christians. Alam niyo ho, ang takot or yung kaduwagan, ito ay isang demon spirit ng kaaway na siyang ginagamit sa ating panahon para tayo ay torment, para tayo ay kontrolin, para tayo ay i-dominate, para tayo ay i-oppress, para tayo ay igapos. Pero meron tayong kapangyarihan na higit sa lahat ng demon spirit of fear ng kaaway natin. At ang ating kapangyarihan ay ang dunamis power na binigay sa atin ng ating Diyos. Hallelujah. So through the power of the Holy Spirit, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, fear is under our feet. Amen? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay, ang takot ay nasa ilalim ng ating mga talampakan. Fear is now under your feet. Amen and amen to that. Glory, glory, hallelujah. Ngayon po ay dadako tayo sa ating declaration. Sabihin natin ang mga pahayagang ito. I will not receive a spirit of fear because fear is under my feet. I will not receive a spirit of fear. Fear is under my feet. Amen and amen. Hindi mo tatanggapin, hindi ka tumanggap
Hindi mo tatanggapin ang espiritu ng kaduwagan o takot. Ang kaduwagan at takot, ang demon spirit na ito, ay inaapakan mo na. Fear is under your feet. Amen and amen. Purihin ang dakilang Diyos sa kasiguruhan na tayo ay magtatagumpay sa lahat ng ating pakikibaka laban sa anumang kapangyarihan ng kaaway na nagpupumilit na gamitin laban sa atin upang tayo ay limitahan. Pero hindi ito magtatagumpay sapagkat may kapangyarihan na higit sa anumang kapangyarihan ng ating kaaway. Amen. Mananalangin po ako bago tayo tuloy ang magtapos. O aming Diyos, patuloy mong subaybayan, ingatan ang aking mga mahal na kapatid na patuloy na sumusubaybay sa programang ito. Dinadalain ko po ang inyong dakilang presensya ang laging manguna sa bawat isa sa kanila, na maranasan nila ang ibayong pagpapala na dala ng inyong katapatan sa kanilang mga buhay. Maraming salamat sa isa na naman pong matagumpay na araw na ito at ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pangalan mo, Jesus, Amen and Amen. Purihin ang Diyos. Ang lahat ng ating daily devotionals po na maaring hindi nyo napanood, na-miss ninyo dahil naging busy kayo sa isang umagang yan o isang araw na yan, nasa YouTube po lahat. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At pagka nakapasok kayo doon, mag-subscribe na rin po kayo. At meron pong bell icon, pindutin nyo na rin upang lahat ng mga future uploads natin sa YouTube ay ma-notify po kayo. Ito po ang inyong laging kasama sa grasya ng Panginoon, Pastor Rene Alog po. Papaalam pansamantala. Kita-kita tayo mamaya alauna sa Hope Hour at araw ng Martes po ngayon. God bless and Shalom!